po, para alam. So yung pagtitiis na wala doon? Na ano din, naganap na po. Naganap na yung pagtitiis sa mahabang panahon. Nangyari na, kaya nakapag-decide na mag-isa na lang kasi masamang imahe yung isa. Oo. Ayun, gano'n. At least, mag-isa na lang ako, titindigan ko to na hindi ako talaga mag-aasawa. Kasi yun ang sinasabi ng kasulatan. Ano po? Mas maganda yung kaysa makisama kang ganoon na ganito ang gawain na nagiging ano nung mga bata, nagiging parang ano siya, halimbawa na masamang bagay. Kasi kaya ako naman ang ano, dahil dun sa turn na ginamit na magtitiis ka habang buhay, pero may consequences. Oh, pwede ka naman. May tanong kayo sa Opo. consequences. Sige po. Sa akin naman ganito, ang sagot mo sa sinasabi mo. Kasi meron akong isang sample, hindi ko na nasasabihin yung yung babae talagang dati nung araw, nabubugbog pa, pero yung babae, siya yung halos provider din ng family para asensado sila. So ngayon yung babae nagtiis lang. Ngayon hanggang sa tatlo yung anak niya, naging dalawa na lang, naging dalawa kasi nagka-problema na siya. So ngayon ang mangyari, yung mga anak, kahit patuloy pa rin na alam nila ginagawa ng tatay nila, yung nanay, patuloy pa rin na pinapilit ng parang buo, para kasi may, ano sila, may company sila. Kumbaga parang ibig sabihin, pakita na to show off na okay sila. But alam din halos din ng mga tao na yung lalaki, hindi siya normal na asawa talaga. So yung mga anak, as they grow na, sila na yung nag-open up, sila na yung kumbaga parang yuwayakap sa nanay nila na parang inintindi na lang nila yung family nila parang nagiging pero yung lalaki naman, sometimes, naging okay naman siya in the long run. Ganun. Nakabalik po. Kasama naman sila, hindi sila nag-iwalay. Kaya lang, ibig sabihin, tiniis ng babae yung lahat. Para doon sa family, para lang sabihin buo sila, okay sila. Pero in the long run, nagkaroon din ng changes naman din sila lahat. So iba't-iba din po pala ng kaso. Ano po? Merong nagtitiis, merong hindi nagtitiis. Oo, kasi mas ang kagandahan din sa nagtiis din, kahit pa paano, may pagbabago, nagkaroon ng pagbaga, yung realization din sa lalaki. Para na-realize din niya na yung family niya ang dapat niya magbago. Pero marami pang situation, ha? Dinanos doon. Kaya yung sabi ko kanina, ang lawak ng ano nito. Yung marriage. Kaya nga ito, nakikita ko, kaya itong ipaksa ng ano eh. Siguro, aabot to ng 6 na buwan eh. Pagkaya ng pag-uusapan. Meron pa po kay brother Timo. Ganito naman sa mga anak, halimbawa may mga anak ka. Sasabihin mo na lang ng ina, huwag niyo tutuladan ng inyong ama dahil hindi maganda ang ginagawa. Pasabihin na lang ng magulang na babae na hindi tuladan. Huwag tutularin yung ginagawa ng ama. Dahil hindi maganda. Kasalanan. Meron naman magulang na nagtatago. Kahit ako hirap na tinitiis ko dahil sa inyo. So ang daming view. Nakapalito ko. Kaya kung maganda rin natin madadyan mo lang tao. Bro, kaya ko tinanong, meron kang sintas na sinabing, huwag ka nang babalik. Hindi, ito po yung. Ito yun yung sa kaso nung sa 24. Umalis. Umalis. O siya, nangyari nga, magkasama pa rin. Unfair yun. Yung isa gawa ng gawa, tapos babalik ka pa ba ulit dun sa parang marumi na. Ano yun nun? So yun po yung yung sample sa atin na gusto niyo pa ba susunod na linggo ito uli o marriage? Ito pa uli. Meron pa kasi ko nakikita. Sige po, sa kalooban ng Panginoon. Meron pa po. Sige po. Sige po. Mama, gawin mo pa magtawag sa ako. Pero ako nagpapalagay mo ako. Sabi ko, na ba? Ano sa Pilipina? Ang umalis na asawang babae sa family, kasalanan mo para hindi ka pa nagkulang ipahamak pamilya.
mga changes. Sabi ko, ang isang pagkakamali, hindi sinasagay mo. Kaya ako, Alam nila ko kasi siya. Marami siya pagtitis sa araw. Apo. Naiintindihan ko po kayo. Apo. At naniniwala ako na nakikita ng Diyos yun kasi diba dun sa Malakyas binasa natin kanina na nagagalit ang Diyos sa nagiging malupit sa kanyang asawa. So, Diyos ang bahala po. Diyos ang bahala sa mga ganung gumawa sa atin ng isang masamang bagay. James, topic tayo next Sunday, Brad. Maraming tinatamaan. Sorry po. Sige ba kayo, Sister Rachel? Kaya nakita ko naman kay sister kasi, tinamaan dun sa hardened heart. Apo. Pero ang totoo doon, malalim lang siyang nagmahal Apo. sa pamilya niya. Oo. Kaya parang hindi natin pwede i-judge yung hardened heart. Apo. Kasi hindi ko alam paano tinamaan yung tao na yun. Apo, depende pa rin. Apo, depende pa rin siya dun sa sitwasyon. Kaya marami siyang kumbaga view. Kasi kaya hindi mo maalis minsan sa lalaki kasi lalaki. Yung temptation. Siyempre, lalo na pagkatuwalay sila, yung nasa abroad, kaya yun. Kaya siya noon sister, halos kayo na magsambayan ng araw. At least nakita natin yung view. Ito naman Diyos ang nakakaalam po. Diyos ang nakakaalam nito. Apo. Sige po. ang babae ko ng isang pamilya, para ito nakahamak nila. Kasalanan. Kumbaga sa mga anak niya, kung paniwala niya yung mga anak niya, yun ang ibig sabihin. Kayo po yung sample nung nagtiis. Yan. Okay na kayo. Hindi ko rin magawa. Lagi tayo may pagpapatawad kasi tayo, Sa totoo lang parang wala akong sa pagsasama. sa isip mo lang yun. Kasi, Paano po natin yan? Opo. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng okay na po yan. Opo, nagkaroon tayo ng knowledge. Ang Diyos ang bahala sa ating gumawa ng mga bagay na ito, mag-reward, magparusa sa mga gumawa sa ating masama, na tayo nanatili sa kanyang kalooban. So dito po, muli tayo magtatapos, sumawit po tayo, standing on the promises. Ito yung paninindigan sa ating pangako sa Diyos hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Hiningan natin si Brother Jason sa closing prayer.